at yung production data natin kasi nakita nun na dapat yung ating imports na sa 350,000 metric tons kada buwan lamang. So, pero depende yun sa sitwasyon. Ngayong taon na 'to, makita naman natin yung January to June imports natin nasa 2.7 million metric tons ng bigas. Mhm. Kasi ngayon, iba yung sitwasyon this year. Bukod sa meron tayong maging problema sa El Nino, Mm. dahil doon sa naging krisis sa gitnang silangan, Mm. na kung saan tumaas yung presyo ng petrolyo, of course, na nagdulot din ng pagtaas ng presyo ng fertilizer. Ito ay naging threat ngayong ah, wet cropping season Opo. natin at hanggang mag-slide yan hanggang dry season, mag-start November Mm. this year hanggang first quarter of next year na So, pwedeng ang estimate namin pwedeng bumaba up to 700,000 metric tons ng palay yung oh, ang mawala. exactly may next questions, ASEC. Kung expected natin na bababa na 700,000 metric tons ang ating ani dahil sa El Nino, bakit tayo hinto ng importasyon? Yung again, Weng, yung paghinto na importasyon na pinapag-aralan ay during harvest season. Okay. Ah, Yan yung tinitingnan kasi nga gusto nating kumbaga alalayan yung ating mga magsasaka Opo. na tuwing panahon ng anihan, hindi dapat sasabay yung importasyon Mhm. para pangalagaan yung presyo ng farm gate. Okay. Na-experience natin ito last year na wet cropping season na bumaba ng halos 8 to 12 pesos per kilo yung palay na kung saan yung ating cost of production nasa 14 hanggang 15 pesos per kilo. Mm. So talagang may nalugi yung ating farmers during that time. Okay. So yun practically iniiwasan during harvest season. Okay, yun lang ang malinaw do'n. Temporary ito at tuwing harvest season lang, walang rice importation. Yun yung palagi Palagi. kinukonsidera natin. Oo, oo. Pero ito po ba ay, nangangahulugan, ASEC, na kailan ito maipapatupad? Effective na ba ito ngayon or, ipapatupad pa lang? Nasa ano pa lang yan, hindi pa siya Planning stage? pinapatupad, Mm. under study pa yung kung kailan. Ang nabanggit ni Secretary, ang pakiusap dun sa ating mga importers, ang i-import ay yung mga 25% broken at wag Mhm. muna yung 5%. Yung mga hindi i-import, 5% broken? Tama ba? Yung premium, yung doon muna sa 25% ah, na klase ng bigas, Yun ang import. mga Kasi ngayon, hindi muna tayo ah, mag-import ng ganong klase ng bigas. yes, Premium yun? yes, yun Ibig yung sabihin premium. magandang klase yun. Oo. Kasi Oo. konti lang Yes, ang Konti lang broken, ang 25% bali lang nun. broken, Oo. oo. Yun ba yun, Asek? yes, yes. Okay. Kasi, kuwan ba yan? Hindi mabenta dito sa atin ngayon? Kasi ang binibili ng iba, Ah, siyempre yung mura lang ang bibili namin. Mm. Hindi namin kaya yan. Kasi pag premium na yan, mga kuwan na yan, 60 plus per kilo na. mas mura yung mas kumbaga ang isang reason doon dahil ang inflation dahil sa bigas kung Hmm. makita natin yung huling datos ng PSA, Hmm. yung inflation ay nasa 15.6%. Hmm. Malaki yun Oo. at yung epekto na sa overall inflation ay nasa 1.04. So Mm. yung kabuuan ng 6 mahigit ay ang bigas doon ay 1.04 kasi talagang karamihan ng binibili ng ating mga kababayan of course ay bigas, lalo Oo. na yung nasa bottom 30%. Opo. At nagsimula ito noong April na talagang sumisipa ng gusto yung Hmm. inflation dahil sa Mm. bigas. Hindi naman wala tong kinalaman sa naging obserbasyon ng ang US pala, minomonitor tayo, Department of Agriculture ng Oo. US. Oo. At sinasabi nila kamakailan na ang Pilipinas nanatiling tayo ang world top Yes. rice importer. Ngayon, lumagpas daw ho tayo sa dapat na pag-import na halaga natin. Lumagpas daw tayo sa unang 6 na buwan pa lamang
medyo lumagpas na ho tayo sa dapat. Yun, nabanggit nyo nga kanina, parang ilan yon, ilang 350,000 Metric tons. metric tons lang per month. Pero lumagpas Ah, na ho tayo doon sa first 6 months pa lamang, parang yung ini-import natin para sa buong taon Naangkat na natin. naangkat na natin. Weng, hindi lang naman Pilipinas, pinag-aaralan ng US Department of Agriculture yung buong kalakalan ng bigas Mm-mm. sa buong mundo. Actually, hindi lang naman bigas, kahit yung ibang agricultural commodities nasa radar nila yan. Opo. Kasi importante yung bigas sa buong, lalo na rito sa Asia. Opo. Tama ka doon, Weng. Yung huling datos na nilabas ng Bureau of Land Industry, nasa mga 2.75 million metric tons yung na-import natin na bigas mula January to June. So, yun yung pinakamataas. Actually, ang kung di ako nagkakamali, 2024 yung record natin na 2.3 million metric tons. Yung kasagsagan din ng El Nino nung time na yun. Mm-mm. So, depende talaga. Nagre-respond kasi yung market, depende kung ano yung nakikita na pangangailangan ng ating bansa. Ganun din naman. Actually, yung ibang bansa, Indonesia, they're also registering yung malalaking imports in response din doon sa posibleng mangyari. Dahil nga may nakikita na malakas na El Nino ngayong taon. Opo. So, nag-i-impact din sila ng bigas para din masigurado na merong Kumbaga, enough supply sila. for the Ibig rest of the sabihin year. nito, mahina yung local production natin, Production. kaya naging ganito kalaki yung importasyon natin, Asek? Naglabas kasi yung DA ng projection na bababa nga yung current year production natin ng 700,000 Yes, metric tons. Yeah, dahil na rin dun sa nakikitang epekto ng El ng Nino. El Nino. And of course, market will respond Oo. pag may mga ganong announcement. So, karamihan dito, Asek, ay naka-imbak, naka-reserve sa mga inventaryo natin. Hindi pa to lahat na ilalabas, yung 2.7 na ito, o 75, o nailabas na ito lahat? Baka nandyan lang, ha? Oo. Of course, we're eating rice every day. So, malakas yung consumption natin every day. So, yung iba dyan, of course, nakakain. Karamihan ng stocks natin ay 50% yan nasa household. 35% nasa 35 to 40% nasa mga traders at yung rest ay nasa National Food Authority. Pero hindi yung import, yung kabuang rice inventory ng ating bansa, ganon yung ano niyan, pagkakahati-hati. Opo. At any given point in time, ganun siya. Pero hindi naman ho to sinamantala ng mga nag-i-import ng bigas sa ASEC, partner, kasi nakikita nila may shortage tayo, bibili na tayo. Tapos sasabihin, magtigil tayo ng import para lang magmukhang, okay, may ginagawang paraan ng gobyerno para hindi maapektuhan ng mga magsasaka. Pero nandun na, nauna na silang naka-import na may backup na sila. At saka diba? baka mamaya ito yung hinahalo asik sa local para maibenta ng mahal. Ganon. So, lugi pa rin ang ating mga... Hindi naman ganun. Kumbaga, it's a matter of timing. Mas mahirap yung mag-import sila na madami during harvest season. It will cause depression ng presyo ng farm gate. So, ayaw natin yun. Talagang maapektuhan naman ng gusto yung buhay at kabuhayan ng ating mga magsasaka ng bahay. Opo. Baka nagsamantala rin kasi baka mura pa ang bigas ngayon kaya marami nag-import na. Mura daw ngayon sa international market. That's a very good point, Weng. Dahil sa ngayon patuloy na mababa ang presyo ng bigas sa international market. Dahil maganda rin yung production nila. Hindi pa naman El Nino, hindi pa naman siya talaga yung peak niya. So, isa rin siguro yun na ikinonsidera, tinake advantage na habang mababa yung presyo, kumukuha na sila ng stocks. Okay. Itong 2.75 million na ito, Asek, from January to June, highest ba to in history na importasyon natin in 6 months? Nung tinitingnan namin yung record, parang siya yung pinakamataas. Kasi ngayong huling na mataas na nakita ay nung 2024 na 2.34 million metric tons. Pero anong expected natin pagdating ng end of the year? Gaano kalaki ang magiging importasyon natin sa kabuuan?
Depende yun, Weng, kasi nga kung magkakaroon naman ng pagtigil din during harvest season, malimitahan din yung pagpasok. So, hindi ko masabi exactly, Mm. Weng, kung gaano Opo, kalaki at titingnan din natin kung gaano kalaki rin yung magiging epekto rin ng El Nino. opo, Ang El Nino kasi hindi ibig sabihin nun wala ring bagyo. Mm. opo. May mga bagyo rin pero mas malalakas. Kagaya ni Inday, super typhoon agad. Yes, Buti na oo. lang at yung forecast track niya hindi tatama doon sa mga major rice producing. Oo. Actually, beneficial pa nga siya dahil Mm. yung mga ulan na babagsak dito sa mga watershed areas natin, pwede Okay. makatulong para mapuno yung tubig ng mga dam. Kumusta ang presyo ng bigas natin? Nag-stabilize na po ba siya? Kasi dati palagi nirereklamo ang mahal, hindi ba? Mm. Ngayon ba, bumaba na ba siya? Tumatag na ang presyo ng bigas sa pamilihan natin? Malaki yung naging epekto noong price cap natin doon sa premium imported rice. Oo. Kasi ngayon, namamonitor natin, meron pa rin mga 50 pesos. Kasi prior to price cap, noong May 13, before nung period na yun, nasa mga more than 60 pesos yan, pinakamura 60 pesos, hanggang 65. So malaki yung naging epekto ng price cap kasi pag yung pinakamahal mo ganun, yung ibang presyo na mas mababa yung quality, sumusunod na bumaba rin. Okay. Pero yung pong imported rice, may ibababa pa yan. Halos magkapareho na lang tsaka local rice Oo. ng premyo. Konti, piso, 2 piso lang ang difference eh. Yung local rice natin of the same quality nasa mga 55 hanggang 58 pesos. Again, in consideration dun sa ating mga magsasaka. Yung ating imported premium from 50 to 60 pesos naman. Alright. Imported So, premium, 50, Yes. 60. Itutuloy niyo po ba yung ano ba to, price cap do sa imported natin na bigas? 50 pesos, ASEC, kasi yun daw ang plano yata ng DA? Na-recommenda na yun, Weng, sa National Price Coordinating Council at Oo. noong June 16 nagkaroon na ng resolution ang NPCC for recommendation naman sa Office of the President Oo. para magkaroon ng extension for another 60 days. 60 days. Bakit 60 days lang, ASEC? Actually, yung unang naaprubahan ay 30 days lang. Opo. So, So, actually, doble pa yun sa period. Normally, pag may mga price control, dapat maikling period lamang talaga siya for it to be very effective. So mas okay. magiging mabenta ang imported. Kasi kung ikakap nyo ng 50 ang premium, Mm-mm. yung local 55 ang benta. Mm-mm. So, paano siyempre, bibili nila yun. Ito na imported kasi mas maganda kalidad. Oo. Talo doon ang local natin. Talo pa rin ang local. Not necessarily kasi kung titingnan mo naman yung though bibilhin talaga, mabenta talaga yung imported. Pero karamihan kasi ng bigas na nasa merkado, local yan. 80% ng total consumption natin ay local at only about 20 or a little over that ay imported. Yung mga Okay. sinasabi niyong merkado, ito ba sa mga talipapa, sa mga palengke, Mm-mm. public market, hindi doon ho sa mga hindi doon sa mga convenience store, hindi doon sa mga Supermarket. aircon, Mas mahal doon. membership, mas mahal doon. Mas mahal doon. Ang benchmark natin, Weng, ay palengke. Palengke, Palengke. okay. Sana yes, lang, yan sana. yung benchmark talaga. Kasi yung minomonitor din namin sa DA, kami sa DA, minomonitor namin mga palengke. Pag mga grocery supermarkets, DTI na yung DTI na yan. nagmo-monitor. Okay. Alright. Sana para kumita-kita naman ang ating mga Mga magsasaka. lokal, Para ganado Yes. sila at Okay. wala hong namimenos ang bilang. Salamat ASEC. ASEC, Thank you. good morning. Salamat po. Maraming salamat din. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Thank you. Si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita o spokesperson ng Department of Agriculture.